Alright mga kapuso, sa mga hindi po nakakaalam ha, alam nyo bang late 1990s pa, meron ng tulugan o sleeping facility para sa mga passengers in transit dito po sa NAIA Terminal 1. Dati nasa arrival area siya nakalagay, no? Pero noong 2012, sumailalim ito ng renovation at September 2013, binuksan na nga itong tinatawag nilang day room na nakalagay po ngayon sa West Departure Concourse. Ika-4 na palapag ng NAIA Terminal 1. So sino-sino ba yung pwedeng makinabang dito? Actually, open to everyone to. Kung delayed ang flights nyo, misconnected flights, ano pa ba? Yung mga flights na kailangan yung mag-overnight na. Yung dahil kinabukasan na yung inyong mga flights, pwede nyo pong gamitin itong facilities ng kanilang day room. At actually, ito yung unang dadatnan nyo. Of course, yung good morning. Ito yung kanilang reception area. Ang requirement lang po nila dito ay ipakita ang inyong passport at syempre, maibigay nyo sa kanilang itinerary para naman malaman nila kung anong oras kayo gigisingin at babantayan nila yung inyong flights. Meron pong 12 air-conditioned room, itong day room. Ito yung tinatawag nilang single room nila, no? At kasama po dyan, of course, may kama, unan, tuwalya, merong free na toiletries, sabon, shampoo, toothpaste, syempre toothbrush, nandyan din. At bukod sa 10 single rooms, meron silang tinatawag na family room. So kung may mga kasama kayong bata, ayan, ito yung kanilang family room, 2 yung kama nito, mga kapuso, 840 pesos. Yan po ang rate. O more than $19, no? Ang rate dito. Overnight po yan, pero whether mag-overnight ho kayo o kaya ay 3 oras lang, gusto nyo lang maligo, 840 pesos pa rin po per head ang bayad. Pero yung mga batang 7 years old and below, free of charge na po yan. And of course dito, no, meron tayong banyo para sa mga lalaki, babae. Nandiyan din po ang shower area, ang shower room para sa mga gusto namang mag-freshen up bago ang kanilang flight. At tungkol po dito, hinggil po sa ditong tinatawag nating day room, makakausap po natin si Ginoong Eli Torrecampo. Siya po ang Chief ng Terminal Operations Group ng Terminal 1. Good morning, sir. Good morning po, ma'am. Alright, matagal na pala ito. Bakit hindi ganun kaingay para po sa mga kababayan naman natin na madalas bumiyahe? Actually, 1990 pa, meron na tayong exclusive room before ang tawag dito, intended para dun sa mga deportees o inadmissible passenger. Kaya lang simula nun, hanggang dumating yung ilang taon, napansin ng management na ang normaling nag-aabel ng day room, ng exclusion room, is mga transiting passengers. Correct. So binago noong 1997, yung pangalan ng exclusion room, naging day room na. Alright. Kahit sinasabi nyo kanina, marami din namang nakakaalam eh. So yung mga frequent flyers nyo, talagang ginagamit ho nila itong facilities na ito. Oo, yung mga frequent flyers, aware sila na merong facilities ang NAIA Terminal 1 na day room. So nag-avail sila. Alright. So yung mga first timer, hindi sila aware. Yes. So kaya nga nung sa arrival to before, kasi restricted area to, ang nakakapag-avail lang yung mga passengers, arriving passengers. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyo, Ginoong Torrecampo. Mga kapuso, isa lamang po ito no, sa magagandang improvements na nakikita natin dito sa NAIA Terminal 1. We are hoping that sometime next year, talagang matapos na itong rehabilitasyon, renovation, para maging isang magandang airport itong na ating NAIA Terminal 1. At yan po ang pinakahuli mula dito. Back to studio. Maraming salamat, Rhea Santos.